Hello guys! Hello! This is for Aries. Welcome Aries dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat Aries. I hope na makaresonate kayo dito. This is for the second half of January. Okay, January 2026. Okay. 2 cards. Okay, last quarter moon in Pisces and full moon in Aries. Okay. This is your energy, Aries. So, there's a combination between fire and water. So, sinasabi ng bara sa iyo, Aries, na sa linggong ito, as much as possible, iwasan mo yung pagiging madaldal. Iwasan mo yung sobrang pagsasalita. As much as possible, sa linggong ito, much better na tumahimik ka. And ramdamin mo, magmatsyag ka lang, mag-observe ka lang sa paligid mo. Cool your emotions, Aries. So yun, if may mga tao na pwedeng mag-trigger sa'yo, sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong kontrolin ang iyong emosyon. May mga tao, like for example, there's a Taurus, Capricorn, or Leo, or sino man yan na zodiac sign na pwedeng magpa-trigger ng emotion mo. You need to cool your emotions. Kontrolin mo ang emotion mo kasi, yun na nga, posibleng magkaroon ka ng kaaway, kadiskusyon, kakompetensya, or kano pa man. So, you need to be careful. Aries. Okay, 6 of Cups, 10 of Swords, Queen of Cups, Hangman, and the Star. Alright, so dito sa barahang yan, kung makikita mo Aries, may mga past pain and heartaches. Kumbaga yung mga tao na nanakit sa'yo, or yung mga pain and heartaches na nangyari sa past, ay posibleng bumalik. Kumbaga, babalik siya, yung mga lamat, parang ganon, the wounds. Kailangan mong mag-ingat, okay? This week, sinasabi, 2 weeks siya, na lalo na sa first week, sinasabi ng barahan na you need to control your emotion, you need to control yourself, be at peace, okay? So, as much as possible, umiwas ka. As much as possible, umiwas ka sa mga gulo, sa tukso, or umiwas ka sa kung ano man na drama. Next is 10 of Swords. So, dito sa 10 of Swords na to, sinasabi ng baraha na there's a closure. Kumbaga, may mga issue, negative issues, or negative person sa past mo na kailangan mo na silang iwanan. Okay? So, ibig sabihin, may mga tao sa paligid mo na kailangan mo na silang kalimutan. Or may mga tao sa paligid mo na naging sanhi ng miserable mong buhay before na kailangan mo na silang i-let go. Queen of Cups, Hangman, and the Stars. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na if ever lang na sa linggong ito, you're expecting na dumating yung pera mo, trabaho, negosyo, promotion, travel, visa, passport, anything na hinihintay mo na parang yan yung pangarap mo and hindi siya matuloy, sinasabi ng barahan na control your emotions, control yourself. Kasi ikaw lang yung makakatulong niyan sa'yo. Walang sino mo ang makakakontrol ng emotions mo, ng isip mo, ikaw lang. Alright? Okay, the High Priestess. 4 of Cups. High Priestess, 4 of Cups. 8 of Swords. And the Tower. Okay, dito sa High Priestess na to, sinasabi na there's a hidden message, secrets, parang ganon. Pwedeng may mga sekreto yung mga tao sa paligid mo. May mga sekreto sila na, tingnan mo, hindi siya maganda. Kasi, it's either may third party yung karelasyon mo,
It's either yung karelasyon mo ay nagsasuffer siya emotionally kaya meron siyang third party. So gusto niyang makipaghiwalay sa'yo. Basta maraming sekreto. Maraming sekreto na once na nalaman mo, Aries, ay posibleng masaktan ka, na pwedeng bumagsak yung foundation mo dito. Na pwedeng bumagsak yung pangarap mo. Kasi sa linggong ito, sinasabi, 2 linggo siya, na may mga tao na nakakaalam ng sekreto mo. Okay, like for example, ikaw, isa kang OFW or yung asawa mo yung OFW or pinasan man siya, maybe meron siyang third party. And ikaw lang yung hindi nakakaalam. But if you will know kung ano yung nangyayari, possible na bumagsak yung foundation mo, possible na masaktan ka, syempre possible na masira yung plano mo. Okay. Five of Pentacles. Five of Pentacles and then the World card. So, sinasabi ng barahan na there's an opportunity sa second half, like last week siya ng January. Last week ng January, there's an opportunity na yung mga financial issues mo, yung mga financial problems mo, scarcity, or kung ano pa man ng mga bills or ano pa man, ay posibleng masettle mo siya without the help ng ibang tao. May iba dito na Aries na kung nasa Pilipinas ka or nasa ibang bansa ka, posibleng because of mga financial problems or financial obligations mo, makakaisip ka na mag-abroad or makakaisip ka na lumipat ng trabaho, hanapin kung saan ka swerte, or basta hanapin mo yung pera. So, yun. So, this week, sinasabi ng baraha, maybe this is by the end of the year or by the end of the month ng January, sinasabi ng baraha na isang desisyon ang posibleng gagawin mo. And ang desisyon na to ay posibleng maghahanap ka ng trabaho, mag-a-apply ka ng trabaho, maghahanap ka ng tao na pwedeng makatulong sa'yo sa mga emotional issues mo, maghahanap ka ng mga tao or company na pwedeng makatulong sa'yo. Four of Pentacles, sinasabi ng barahan na kailangan mo daw na mag-save ng pera. Kailangan mong maghanap ng trabaho or kailangan mong mag-save ng pera, lalo na if you are planning to travel, meron kang binabayaran na sasakyan, meron kang binabayaran na bahay, may mga kailangan kayong isettle na bills. Sinasabi ng baraha sa inyo dito na sa linggong ito, 2 linggo siya, kailangan nyo daw na mag-focus sa pagkakaroon ng savings or pag-handle ng pera nyo ng maayos. So, ibig sabihin yan, yung dalawang linggo na to from January 16 hanggang 31, kailangan mo daw na mag-save ng pera or maging matipid. Kasi by the end of the month, kailangan mong magbayad ng mga bills or anything. In the near future, sinasabi ng barahan na anuman ang pinagdadaanan mo sa ngayon, huwag kang matatakot na pagdaanan yan kasi mayroong kapalit yan na it's either success, accomplishment, or satisfaction na mararamdaman ka in the near future. Okay, so thank you guys. Bye!